May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. So magandang umaga po. Happy anniversary and Merry Christmas. No, ngayong taon hindi ako makapunta riyan, no. Itong mga nakaraang taon, lagi po ako rin, suki ako diyan. Pero next year ay sigurado na 'yan. Pwede na ako. No, yung ang tagal pa. Naalala ko nung last year na nandiyan kami, alam ko bumagyo noon eh. No? Last year nga ba yun? Basta nung, ano pala, nung kasal. Nung time na nagkaroon ng kasalan dyan, bumagyo. No, pero, praise the Lord, ang gawain ay tuloy-tuloy ngayon, ang anniversary Christmas party, Christmas celebration ninyo ay, so, purihin po ang Panginoon. No, maraming salamat dahil may part pa rin ako, bahagi pa rin ako ng pag-celebrate ninyo. No, may i-share po ako sa inyo ngayon tungkol po dito sa matagal nang nasa heart ko. Gusto ko nga sanang i-live ito nung mga nakaraang Sundays, pero hindi ko alam bakit hindi ko masabi-sabi. Sabi ko siya nung binanggit po sa akin ni Pastor Rodel na yung okasyon ngayon diyan sa Baler, sabi ko magandang siguro itong i-share ko sa inyo. No? Ngayon mga kapatid, may tanong po ako. Meron bang time na meron kang gustong gawin sa Panginoon, isang malaking project, isang gigantic na proyekto na yung kumbaga granding gusto mong gawin sa Panginoon na magbibigay sa kanya na napakalaking kaluwalhatian, na isang project na magdadala ng maraming kaluluwa, magdadala ng maraming kaluwalhatian, mapapupurihan ng Diyos, pero hindi ka pinayagan ng Panginoon. Meron ba yung gano'n na gusto mo magtayo ng 1,000,000 simbahan, gusto mo magkaroon ng milyong miyembro, na Lord, ito yung pangarap ko, ito yung gusto ko, ito yung project ko, ito yung minimithi ko, pero hindi binigay ng Panginoon. No? Na dumating ba sa yun? Sa lahat po, actually. Kahit ako. No? Ang kausap ko po rito ay hindi lang mga taga-Baler, kundi lahat po ng mga taga-Rema na nakikinig at makikinig ng isi-share ko po. Dumating na ba yung ganon? Yes. Alam ko po, lahat tayo may pangarap sa Diyos, pero bakit sa kabila ng mabuti, maganda, maayos naman yung mga gusto nating gawin sa Panginoon, parang hindi tayo pinapayagan ng Diyos. Parang hindi siya pumapayag na, o hindi niya binibigay yung hinihiling natin. So, bakit? Nag-aaral po ako, chinecheck ko po dito sa Biblia na, bakit nga ba? Maganda naman yung layunin natin. Maganda naman yung mithiin natin. Maganda naman yung gusto natin. Pero bakit hindi na ibibigay ng Panginoon? Bakit kaya? Ngayon, meron po akong 4 na verses na ibibigay sa inyo. Isulat nyo na lang, no? Mabilisan tayo rito. Gusto ko pong italakayin ito, pag-aralan natin ng kaunti, yung mga bakit hindi natin natatanggap o hindi ibinibigay sa atin, hindi ginagrant, hindi pinapayagan ng Diyos yung mga bagay na gusto nating gawin para sa Kanya. Sa kabila ng ito'y maganda, alam naman nating kalooban niya. Yes, kalooban ng Diyos yun, dahil sinabi niya, humayo kayo. Ngayon, hahayo tayo, tapos parang hindi ibinibigay ng Diyos yun. Sa kabila ng kalooban niya, ito po yung i-share ko sa inyo. Tapos, tingnan natin, ano yung pwede natin gawin para matanggap. No? So both negative and positive, bakit hindi natin natatanggap? At pangalawa, ano yung mga pwede natin gawin ayon sa Biblia? No? Nasa harapan ko po dito sa table ko ang salita po ng Diyos. May Biblia ako rito. Ayon dito, ano yung dapat mong gawin para ibigay ng Diyos o payagan ng Diyos? No? Okay. So, makipagbukasan po kayo sa akin dito sa James chapter 4. No? Santiago chapter 4. I-check lang natin kung ano sinasabi ng Biblia dun sa mga bagay na bakit hindi siya pumapahayag, bakit hindi natin natatanggap.
At ulitin ko po, ano ang ina-advise po ng Biblia, ng salita niya, para matanggap natin ito. So, tingnan po natin dito sa verse 2 ng chapter 4 ng Santiago. Sabi niya, mayroon kayong minimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Oh, mabigat ito. Mahirap sabihin ito, pero sinabi ni Santiago, bakit? Ang kausap niya rito, mga born again. Hindi niya kausap yung mga unbeliever na mga karnal. Ang kausap niya rito ay mga born again, pero karnal. Bakit? Kasi tingnan nyo, no? Dahil sabi niya ganun, meron kayong minimithi. At ito pa, no? Linawin ko, i-correct ko yung salita ko. Meron kayong pinaka-minimithi. Pinaka-minimithi. Ngunit hindi ninyo makamtan. Ngayon, dahil sa hindi makamtan ito, sabi niya, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mga born again, papatay. Mga Kristiyano, pupunta dun sa point na dahil hindi niya makuha yung gusto niya, papatay? Pwede ba mangyari ito? Mga born again ito. Isinulat ito sa mga Kristiyano, sa mga born again. Pero, ganun ba ang nangyayari? Mabigat po itong mga taong ito. No, sabi niya, mapa sa inyo lamang yung minimithi nyo. No, ulitin ko po. Meron kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. You have not because you ask not. Okay. Tapos, biglang bawi siya rito. At humingi man kayo, ayan na, humingi, no? At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin, no? Humingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Yan. Ngayon, tingnan po natin dito. Sabi niya gano'n, meron kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo. Anong ibig sabihin nun? Mga kapatid, ang isa pong interpretation ng pagpatay ay yung galit, yung hatred, yung malalim na poot, no? Ngayon, ang isa pong tinutukoy dito, kung papansinin po natin, makikita po ito doon sa Genesis chapter 4, no? Kaya makipagbukasan po kayo sa akin, no? Genesis chapter 4. Ito yung time na si Cain ay meron siyang gusto sa Diyos. Ang problema, hindi niya makuha. Ngayon, yung kapatid niya, yun ang nakakuha. Kaya ang ginawa po niya, no? Ayun. Dahil sa hindi niya makuha yung hinihiling niya, yung kapatid niya, pinatay niya. Dahil sa galit, no? Dahil sa inggit. Dahil lang sa meron ng malalim na bagay dito na hindi lang yung basta pinatay mo. No. Itong si Cain, matagal na itong nag-asar. Matagal na itong pikon doon sa kapatid niya. Matagal na siyang merong pinangahawakan na pinag-iinitan niya yung kapatid niya. No? Tingnan nga po natin dito sa verse 3 ng chapter 4. Sabi niya, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit, hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito, dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. No? Sa madaling salita, sabi niya gano'n, hindi maipinta yung mukha mo. No? Meron na siyang galit talaga rin sa kapatid niya. Meron na siyang iniipon. Hindi naman biglaan to eh. Hindi mo magagawa yan nang hindi puno na ang salop, kumbaga. Matagal na ito na ine-entertain ni Cain yung inis niya, yung galit niya doon sa kapatid niya. Kaya, ano nangyari? Ito na. Nagsalita po ang Diyos, no? Alam niyo kapag may mali tayo, ang Panginoon po ay nangungusap, no? Dahil tayo pong mga Kristiyano ay mga anak ng Diyos, may pangako siya na kapag anak ka ng Diyos, gagabayan ka ng Espiritu ng Diyos. Mangungusap siya sa iyo. At ito po ang nangyari kay Cain. Sabi niya, kaya sinabi ni Yahweh, ano ikinagagalit mo?
no? Gusto ng Diyos na ma-pinpoint ni Cain anong reason? Bakit ka galit? Bakit ka masama ang loob? Hindi yung basta galit ako, hindi yun eh. Ang sinasabi po ng Panginoon, no, Cain, check mo yung sarili mo. Ano ang kinagagalit mo? Ano yung pinakaugat ng ikinagagalit mo? Sabi niya gano'n, bakit ganyan ang mukha mo? No, palagay ko po nagme-make face na rito si Cain. No? At sabi niya rito susunod na verse, kung mabuti ang ginawa mo, yung pagsisimba ni Cain ay may mali. Yung pag-offering ni Cain ay may mali. Yung mga sacrifices, yung mga ginagawa ni Cain ay may mali. Yung ministry ni Cain ay may mali. At dahil dito, hindi pinagpapala ng Diyos. Kasi sabi niya, kung mabuti ang ginawa mo, nagigitara ka, nagsisermon ka, nagtuturo ka, humahayo ka, naglilinis ka, no? Kung ano man ginagawa mo para sa Panginoon, pero somehow may problema na hindi matanggap ng Diyos yung sacrifices mo. Bakit? Kasi may mali. At ito nga, inaayos nga eh. Gusto ng Diyos tanggapin yan. Pero sabi niya, kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan tulad ng mabangis na hayop ay laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang mapagtagumpayan mo ito. Ano nangyari? Hindi siya nagtagumpay. So, ano nangyari? Bumulusok na, bumigay na si Cain, pinatay niya yung kapatid niya. No? Dahil sa hindi niya makuha yung gusto niya sa Diyos, kaya yung kapatid niya ang pinag-initan niya. No, dalawa yan eh, no, yung sa James, ngayon dito sa Genesis. Ngayon, gusto ko pong tingnan po natin dito sa Exodus 16, no? Mabilisan tayo rito. Kung mapapansin ninyo, ang ginawa po ng Diyos, nilabas niya ang mga Israelita sa Egypt papunta sa lupang pangako. Ngayon, sa paggawa niya ito, okay na, nilabas na niya. Ginamit niyang kapangyarihan niya, no, na may plano ang Diyos na pagandahin yung buhay nila. May plano ang Diyos na maging maayos yung buhay nila. Kaya nga lupang pangako na punong-puno ng pangako. At sabi nga ron, doon sa lugar na kung saan dadaling ka ng Diyos ay aagos ang pulot at gata, no? Yung honey, yung tamis, mararanasan mo ang tamis ng mabuhay, no? Yung pulot at yung gatas, sabi niya ganoon, milk and honey, na parang aalagaan kita, bebebihin kita, no? Doon sa lugar na yan, may yaya ka, ako ang mag-aalaga sa iyo, pasasaganahin kita, doon lahat ang magagandang pangako ng Diyos. Pero bago mangyari yon, kailangan i-check muna, kailangan subukin muna ng Diyos kung susunod sila sa Kanya. Lahat po ng mga magagandang bagay, no, maganda na ang plano ng Diyos, maganda na, no, wala nang gaganda pa rito. Bago lang natin, may magandang plano sa atin, pero ang plano ng Diyos mas maganda. Pero bago mangyari ito, bago sila makarating sa lupang pangako, kailangan testingin muna ng Diyos ang pagsunod nila. Bakit? Kasi kung hindi matetesting yung obedience, yung pagsunod ng mga Israelita sa Panginoon, ang daming kaaway dun, ang daming kalaban dun. Papunta pa lang, ang dami ng hadlang, mga kapatid, ilalampaso sila ng kaaway. Darating ang time na hindi po ito dinidisiplina ka ng Diyos kung hindi pinaparusahan ka na ng kaaway. No, ilalampaso ka ng kaaway. Bakit? Kasi andun ang pagsuway. Ngayon, in order na magtagumpay ka, in order na maprotektahan ka ng Diyos, in order na harangan ng Diyos yung pangit, kailangan andun muna yung pagsunod, no? Andun yung matetesting ka. Tingnan nyo, paiksing ko na po yung kwento.
nasubok silang lahat at lahat ng hindi sumunod sa Panginoon, yung lahat ng na testing niya na hindi nakasunod sa Panginoon, hindi nakapasok. No? Ngayon ito, mangangarap tayo. No? Yung buong Tagarema ang tinutukoy ko. Kasi somehow, meron po itong connection doon sa topic natin nung Believers Camp. Yung acceleration, yung divine acceleration. Kasi mga kapatid, ito po, no? Doon, hindi ka susukatin ng Diyos doon sa pagsunod mo doon sa malalaking bagay kaagad. No, sisimulan ka niya sa maliit. Yan ang style ng Diyos, yan ang method ng Diyos, yan ang pamamaraan ng Diyos. Sisimulan ka muna niyang i-check saan? Doon sa mga maliliit. May mga tao po nagsasabi na, ang pangarap ko maging katulad ni Benny Hinn, ang pangarap ko makapagpagaling din. Okay, walang problema. Sagana ang Diyos. Marami siyang pwedeng anointing na ibigay sa iyo, pero bago ka makarating doon, testingin ka muna, katulad ng testing na tinanggap ni Benny Hinn. Meron po mga disipulo, sabi nila gano'n, Lord, lagay mo ako sa kanan na trono. Lord, lagay mo sa kaliwa na trono. Ngayon sabi ni Jesus, hindi nyo alam sinasabi nyo, hindi nyo alam hinihiling nyo. No, kaya nyo bang daanan yung dadaanan ko? Ayun na nga gusto mo rin sa trono, gusto mo dun sa ginawa, gusto mo rin sa kagandahan, nang hindi ka muna dadaan dun sa mahirap daanan. Kaya ba magpapako sa krus? No? Ngayon, sabi na, kaya namin, sabi ng mga disipulo. Sabi ni Jesus, talaga dadaanan nyo yan. Na kayo man ay ipapako din sa krus. Sabi niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan buhatin niya ang sarili niyang krus. Yung time ng matinding pasensya, matinding sakripisyo, matinding tiyaga, minsan yan ang mga krus natin Pero, ito po, no, ang isang testing na binigay ng Panginoon sa kanila para makarating sa lupang pangako, hindi nagsimula doon sa malaki, no? Kundi doon sa maliit. Ano yon? Ang Diyos po ay nagpaulan ng mana. Tingnan niyo po ha, ang Diyos ay nagpaulan ng mana. Tapos ang bilin niya, kailan ito kukunin? No? Kailan ito hindi kukunin? Ulitin ko po, itong mana, ito po ang bilin ng Diyos, ito ang instruction niya. Kailan ito kukunin, kukolektahin? Kailan ito hindi kukolektahin at gaano karami ang kukunin? At kapag nakuha mo na, anong gagawin mo ron? No? Simple, hinati ko na lang po sa apat ito. Ulitin ko po, ang sabi po rito sa kwentong ito, no? Ito po yung example na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kailan kukunin yung mana? Kailan ito hindi kukunin? Gaano karami ang kukunin at ano ang gagawin mo pag nakuha mo na? Napaka-simple lang. Napaka-basic lang. Napaka-elementary lang. Pero mga kapatid, hindi nila nasunod. No? Hindi nila nasunod. At dahilan dito, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Sayang. Yung mga promises ni Lord dito sa Biblia, hindi nila nakuha. Yung mga pangako ng Diyos na sana maganda na ang buhay nila. Yung mga pangako ng Diyos na sana masagana na ang buhay nila. Yung mga pangako ng Diyos na sana maganda na ang katayuan ng mga nakapaligid sa kanila, ng buhay nila, yung mga nasasakupan nila. Pero dahilan sa hindi nila nasunod yung mga maliliit. Yung mga simpleng bagay, ano nangyari? Hindi nila nakamtan yung pangako ng Diyos. Ano ba yung maliliit na bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin? No, gusto mo, merong malaking ministry, walang problema, mabutit, maganda yun. Dapat nga may pangarap tayo. Tama lang na may pangarap tayo. Pero alam niyo po ba, bago ibigay ng Diyos sa atin yung napakalaking ministry, no? Yung napakalaking ministry, testingin muna tayo. Ano po yung testing na yan? Ito mga kapatid, hindi ba ginigising ka ng Diyos? Na pray ka muna. Na kumbaga, doon sa maliit na bagay na, pray ka muna. Gigisingin ka ng Diyos ng alas 3 ng madaling araw, pray ka muna. O kaya bago ka matulog sa papaalalahanan ka ng Panginoon, pray ka muna 10 minutes lang. Yung mga maliliit na bagay na yun, hindi masunod So, ano nagiging kapalit?
hindi ka nakakapasok doon sa perpektong plano ng Diyos sa'yo dahil doon sa maliliit na mga bagay na hindi natin magawa. Tingnan po natin dito sa verse 4. Ano? Yung pagpasok mo doon sa pangako ng Diyos, doon sa kalooban ng Diyos, doon sa lupang pangako, nakabase doon sa maliliit na bagay na binilin sa'yo ng Diyos. No? Basahin po natin dito. Sabi niya ganun, sa verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moses, no? Sinabi ng Diyos ni Yahweh kay Moses, paulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo sa bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tingnan niyo po yun mga kapatid. No, yung pagpasok mo sa lupang pangako, yung kagandahan ng buhay, yung sarap ng buhay na ipinangako ng Diyos. Yes, pinangako po ng Diyos yan. Sabi niya, doon sa lugar na yun, kakain kayo ng masarap na pagkain, aagos doon ang pulot, yung pulot at yung gatas, yung milk and honey, yung pulot at gata. Pagdating nyo ron, aagos ito, matitikman nyo ang tamis ng buhay, matitikman nyo ang sarap ng buhay, matitikman nyo yung bebebihin ko kayo, matitikman nyo yung ako magiging yaya nyo, matitikman nyo yung magandang buhay na hindi nyo naranasan nung kayo ay unbeliever. No, nung ando kayo sa Egypt, ito yung matatanggap ninyo pagdating nyo ron. Pero ang basehan dito, no, ay nando sa pagsunod. Saan? Dito sa mga maliliit na bagay. No, dahil ulitin ko po, ang sabi nito, sa pamamagitan nito, susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Yung time na sinabi ng Diyos sa iyo na pray ka muna, yung time na magbigay ka ng 15 minutes every day, sabihin natin, maliit yung 15 minutes na prayer ha. Pero yung mga maliliit na bagay na sinasabi ng Diyos sa'yo na sasabihin mo ganyan, dapat ayusin yung prayer life ko eh. Aba, 1 linggo na, wala pa, hindi pa ayos. Tapos, sasabihin mo, dapat ayusin yung prayer life ko eh. Aba, 1 buwan na, hindi pa rin ayos. Tapos, sasabihin mo, dapat ayusin yung prayer life ko eh. Ala, ilang buwan na, hindi pa rin ayos. Tapos sasabihin mong gano'n na, ba't kaya di ako pinagpapala ng Panginoon? Bakit di ka sumusunod? Yun eh. Hindi naman yung sa prayer lang eh, kundi yung pagsunod. No? Kung sa maliit na bagay, sabihin natin, 20 pesos na nga lang, hindi pa maibigay sa offering, yung tithe. 20 pesos na nga lang, hindi pa maibigay sa offering yung partnership. Ang liit-liit na nga lang yan. Pero yung katapatan mo doon sa mga maliliit na bagay na yan, doon po ang basihan ng Diyos para sa malaking pagpapala. At dapat aware at alam natin ito. Dito po sa last verse na ibibigay ko po sa inyo dito sa Lucas chapter 16. Verse 10, tingnan niyo po ang sinabi po ng Panginoon. Ang mapagkatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya sa malaking bagay. Ito po ang sukatan ng Diyos. Ito po ang basihan ng Diyos. Ito ang standard ng Diyos. Ito yung unit ng pagsukat niya, ng measurement niya sa atin. Kung mapagkakatiwalaan ka sa maliit, pagpapalain ka sa malaki. Minsan, yung paggigising ka ng linggo, yung paghayo mo, yung pag-follow up mo, yung visitation mo, yung mga sakripisyo na malalaki, walang problema rin. Ang tinitingnan po ng Diyos, ang binabasihan ng Diyos, ay yung mga maliliit na nagagawa mo ba to? Kamusta ang pagsunod mo doon sa maliliit? Yung mga everyday na ginigising ka na ng Holy Spirit, kailangan mo mag-pray. Yung sinasabi ng Holy Spirit na sharean mo yan. Kung sa isang tao, 2 tao, hindi ka mapagkatiwalaan ng Diyos na sharean, no, na-invitein mo man lang sa church, paano kung pagkakatiwalaan doon sa libo-libo, milyon-milyon? Siyempre, ayon sa basihan dito, hindi natin magagawa yun. Hindi ibibigay ng Diyos yun. Kaya nga,
isummarize ko po yung sinasabi ko. May mga bagay ba na ikaw ay hinihiling sa Diyos, na minimiti sa Diyos, na one day magkakaroon ka ng malaking ministry, meron kang malaking project na gagawin sa Panginoon, meron kang malaking proyekto na malaki pa sa mga flood control projects, no? Na hindi substandard yung ministry, hindi substandard yung yari nung kinoconstruct mo. Ang ganda-ganda ng gusto mong gawin sa Diyos. Ang laki-laki, ang gara-gara. At alam mong kalooban ng Diyos ito. Pero bakit hindi pinapaintulutan ng Diyos? Parang hindi niya binibigay. Mga kapatid, i-check mo natin yung maliliit na bili niya. I-check natin yung mga maliliit na mga utos niya. Bakit? Kasi doon niya binabase yung kung ibibigay ba niya sa atin yung malaking hinihingi natin. No? Dahil ulitin ko po, ang sabi niya rito sa Luke 16, verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kung doon sa isang oras na prayer, hindi ka mapagkatiwalaan, doon sa kaluluwang isa na sinasabi sa iyo ng Diyos na sharean, hindi ka mapagkatiwalaan, mas mahirap tayong pagkakatiwalaan kapag sa malakihan na. Ito po ay hinihindihan ng Diyos. Katulad ni Cain, hindi naman siya humihindi. No? Yung mga pangarap natin, yung mga gusto natin, hindi naman humihindi ang Diyos. Pero meron pong basihan. Ang sabi ng Panginoon, kung gagawin mo ba ang tama, kung gagawin mo ba ang mabuti, bakit hindi mo matatanggap? May dahilan ka para maging masaya. Bakit? Kasi tinanggap ng Diyos yung ninanais, minibiti ng puso mo. Naalala ko po yung isang kwento ni Kenneth Hagin nung siya po ay naalala ko po yung kwento ni Kenneth Hagin nung siya po ay nagsisimula pa lang sa ministry. Ngayon, nung malaki na yung ministry niya, alam niyo po doon sa yung Rema church nila, Rema Bible Church nila, na nabiyayaan po kami ni Pastor Danny na makarating doon. At sabihin ko po sa inyo, ang ganda, ang laki. Alam niyo kapag nagpapailaw sila ng kapag Pasko, alam niyo po ang sinasabi nila ngayon ngayong 2025 yung Christmas na decor nila, 2 milyong bombilya ang nakadekorasyon sa kanila. Ibig sabihin, ang ganda, ang laki. Nakakatuwa po yung pulpito nila nandun po sa stage. Ngayon, hindi inaalis yun. May pinipindot lang sila, lulubog yun dun sa stage. Ngayon, kapag magsasalita na, yung stage po, aangat mula dun sa yung pulpito, aangat mula dun sa stage at yun, magsasermo ka na. Ang ganda nung church na kinabibilangan nila. Tapos, merong soccer field ngayon. Nung time po na nung nag-seminar kami ni Pastor Danny ron, alam niyo po, meron pong bus doon, bus, na sasakay ka at itutur ka nila. Bakit? Kasi ang laki, ang ganda, at saka, alam niyo po, yung mga libro niya, milyon-milyon ang printing na ngayon Tapos, marami na silang Bible school sa iba't ibang lugar. Tapos libo-libo na ang napag-graduate nila. At marami ng simbahan ang natayo ng mga nakagraduate sa kanila. At yung pong pagpapala talaga, yung pag-abot talagang masasabi mong pinagpala. Talagang successful, very successful si Kenneth Hagin. Alam nyo nga, nung nandun po kami, dahil sa sobrang ginawa, alam niyo po, naghanap kami ng dalawang lugar na baka pwede kaming sumilong kasi nga siesta yun, tapos wala mo ng seminar, mamayang gabi ang seminar, ang service mamayang gabi, wala kami mapag-standby yan. Alam niyo, may fish pond sila ron na merong ang laki-laking swan, yung malaking bibi, na nandun lumalangoy lang siya, tapos doon sa tubig, doon sa ilalim ng tubig, may mga karpa. Alam niyo, yung daliri ko, dinip-dip ko ron konting dip-dip ko lang, gilinaw na yung buong katawan ko. Bakit? Kasi
And sabi ko gano'n, ba't kaya yung mga isda hindi giniginaw? No? And yung abot ng tingin mo, kay Kenneth Hagin yun. Yung malaking lupain na yun, kay Kenneth Hagin yun. Ngayon, pinagpala siya ng Diyos. Ang outreach niya, ang television program niya, ang radio program niya, yung literature na yung mga libro na nilalabas niya, hindi tumitigil. Alam niyo, wala na siya. Nasa Panginoon na siya ngayon, patay na siya. Pero ang anointing at ministry niya, dumadaloy pa rin. I can do all things through Christ who strengthens me. I cannot be defeated, and I will not quit. Welcome to Rhema Praise, a worldwide broadcast bringing hope, help, and healing for over 25 years from Kenneth Hagin Ministries and Rhema Bible Church in Broken Arrow, Oklahoma. And now, here are your hosts, Pastors Kenneth and Lynette Hagin. We're spreading the gospel of the Lord Jesus Christ all over the world. Yes. We've got Rhema Bible colleges in 58 nations. Yes. Over 130,000 graduates worldwide. Yes. Not just from here, worldwide. That's in all of the 300 plus schools that we have in about 58 nations. Yes. And, you know, and there's over and this is unreal, but there's over 100 million plus books that are in print. That's right. Now, we've sold, I know the Authority of the Believer has sold way over 1 million copies of that book. And we have our faith conferences. Masasabi ko talagang pinagpala siya. Ngayon, naalala ko po nung time na kinukwento niya to, na sabi niya, na Lord, pinagpala mo ako. No, kasi naman talagang nakikita. Naalala ko po yung part na nagkukwento siyang ganito. Meron daw yung pagkakataon na nung maliit pa yung simbahan na hinahawakan dahil nagpastor siya ng 12 years, meron daw pong isang tao na napatigil doon sa harapan nila. Yung bus tumigil doon sa harapan nila. Nagkataong Sunday, may pupuntahan to ng taong ito. Tumigil yung bus doon sa mismong tapat ng church nila. Ngayon, ang nangyari po dahil sa oras ng linggo, ng simba at araw ng linggo, nagkataong nandun yung simbahan niya, yung pinapastoran ni Kenneth Hagin, pumasok po itong lalaking ito. Tapos kinumusta ni Kenneth Hagin, kinamayan niya dahil bagong mukha, bagong kakilala. Nabanggit po nitong lalaki na to na siya ay isang pastor. Ngayon, biglang inimbitahan kagad ni Kenneth Hagin na ikaw magsisermon ngayong umaga. Sabi niya gano'n. Hindi niya kakilala ito, kundi nagpakilala lang na pastor. Alam niyo, nandun po yung tiwala, nandun yung inward witness na pag-sermon mo, nangyari po, nag-sermon siya. Ngayon, habang nagsisermon siya, nagsimula pa lang siya mag-sermon, kinausap na siya ng Diyos. Dahil ito po ay magpapasko. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, lahat ng nasa wallet mo, ibigay mo sa kanya. No? Isipin niyo, yung isang pastor, kinausap ng Diyos na lahat ng pera, lahat ng nasa wallet ng pastor, ibigay niya doon sa guest speaker na hindi naman niya ganun kakilala. Alam niyo po, sabi niya, mula noon hanggang ngayon, sabi niya ganun, wala akong naintindihan sa sinabi ng pastor kasi nakikipagtalo ako sa Diyos na, Panginoon, magpapasko. Wala pa akong iregalo sa misis ko. Yung mga anak ko, kailangan ko bigyan ng regalo. Andun yung pakikipaglaban niya, Panginoon, ikaw ba to o ako lang ito? Bakit mo sinasabing ibigay ko lahat ng laman ng wallet ko sa kanya? Mga kapatid, nakikipag-usap sa siguro. Ano nangyari? Pag sinabi ng pastor na, amen po ba? No? Nagtagalog na yung pastor. Si Kenneth Hagin, amen. Gaganon din siya. Pero doon sa loob niya, doon sa totoo lang, wala siyang natatandaan sa sinabi ng pastor kasi nga nakikipagdebate, nakikipagtalo sa Diyos kung susundin niya yung pangungusap ng Panginoon na ibigay yung lahat ng laman ng wallet niya. So ano po nangyari? Nung matatapos na po, no, yung sermon, nagsalita po ang Panginoon, nagsabi kay Kenneth Hagin, ang pastor na ito ay mag-a-apply ng pagpapastor sa ibang simbahan. Ngayon, papunta siya ron. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Papunta na siya ron, naubusan lang siya ng pamasahe, kaya tumigil siya sa harapan ng simbahan mo. Ngayon, sabi niya, ako lang ba ito o ang Panginoon nagsasabi? Dahil hindi naman sinabi ng pastor na
Ganun nga nangyari. Malay ko ba kung invento lang ito, o baka naman ako lang ito, o ang Panginoon nagsasalita. Kaya nangyari po, ginawa niya, doon sa loob, sinunod pa rin niya ang Panginoon. Alam niyo ko, ang isang basehan po rito, kasi hindi ko masabing sa demonyo. Hindi rin niya masabi. Sa palagay ko hindi sa demonyo. Bakit? Kasi walang demonyo na magsasabi na bigay mo lahat ng pera mo dun sa pastor. Wala hindi sasabihin ng demonyo 'yun, no? Ang Diyos lang makakapagsabi noon. Ngayon, inabot na niya lahat ng pera niya at biglang nung tapos na ang service, nagsabi itong pastor na sabi niya gano'n, sa totoo lang, mag-a-apply ako sa isang simbahan ng pagpapastor, yung nga lang, kinapos ako ng pamasahe mismo dito sa tapat ng simbahan nyo, kaya dito na ako nagsimba. Ayan. Kaya, ibig sabihin, tama pala yung sinabi yung nararamdaman niya, yung narinig niya, sa Diyos pala galing. At bigla niya sinabi doon sa pastor, doon sa simbahan lang yung na-applyan mo, ikaw na susunod na pastor. At yun nga ang nangyari. Naging pastor nga siya doon sa simbahan na yun. So, ano nangyari? Pagkaraan po ng maraming taon, eto na si Kenneth Hagin, sabi niya, Lord, pinagpala mo ko. Lord, ang ganda ng ginagawa mo sa ministry na ito. Lord, ang laki ng blessing na itong teritoryo, ang lawak-lawak, ang laki-laki na abot ang buong mundo dito sa ministry na ibinigay mo sa akin. Na dati ako isang ordinaryong pastor lang. Pero ngayon, sobrang pinagpala mo ko, bigla daw pong nagsalita ang Panginoon. Ano pong sabi sa kanya? Sabi ng Diyos, naalala mo ba yung time na sinabi ko sa iyo na ibigay mo lahat ng pera, yung laman ng wallet mo, doon sa pastor na yon? Bigla raw sabi ni Kenneth Hagin, opo Panginoon, naalala ko yun. Alam niyo po, sabi ng Panginoon sa kanya, hindi kita mapagpapala ngayon kung hindi mo ako sinunod noon. Ito po, si Kenneth Hagin, kilala natin na very sensitive siya sa pangungusap ng Panginoon, at yun ang sinabi ng Diyos sa kanya, hindi kita mapagpapala ngayon kung hindi ka sumunod sa akin noon. Kung sa maliit, hindi ka mapagkatiwalaan, paano ka pagpapalain sa mga malalaking bagay? Ito po ang pinag-aaralan natin. Ito po ang sinashare ko sa inyo, na doon sa mga maliliit na bagay, doon sa mga maliliit na inuutos ng Panginoon sa atin, kung hindi ka mapagkatiwalaan doon sa maliit na offering, doon sa maliit na sacrifice, doon sa mga maliliit na pinagagawa ng Diyos, paano kanyang pagpapalain doon sa malakihan na? Gusto mo magkaroon ng libo-libong miyembro, kailangan matesting ka muna ng Diyos. Katulad ng mga Israelita, kailangan matesting muna ng Diyos yung pagsunod nila doon sa mga maliliit na bagay. Hindi humihindi ang Panginoon. Hindi siya natanggi. Yung nga lang, mayroong basihan. Paano tayo pagpalain ng Panginoon? Ano yung criteria? Ano yung dapat mong ipasa para makuha mo yung minimithi ng puso mo? Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay pagpapalain sa malaki. Kaya mga kapatid, ito po ang may share ko sa inyo. Huwag tayong mapapagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong mapagod doon sa mga maliliit na pinapagawa ng Panginoon. At kung sabihin natin, Lord, ang laki-laki naman ang pinagagawa mo sa akin, maliit lang yan, compare mo doon sa matatanggap mo pagdating ng panahon. At ito po, encouragement ko sa inyo po na mga kapatiran po diyan sa Baler. Alam niyo, wala pang mga original, wala pang mga gawain na kung saan dako, ang Baler andyan na. Ang katapatan po ng Panginoon ay hindi pumalya sa gawain diyan sa lugar na yan. Kayo po ay magmahalan, magbigayan, magpanalanginan, dahil isa pa, medyo off topic na ako. Talagang binabayo ng bagyo yung mga area niyo po. Kaya po kayo
sinusuportahan ng Panginoon rin dahil kayo ang ginagawang pangharang, yung panalangin nyo, ang ginagawang pangharang para panlaban dyan sa mga natural causes na yan, na hindi naman natural yan, kung hindi may diablo yan, yung may spirito ng paninira yan. Bakit? Ang diablo ay naparito para pumuksa at magwasak. Ayaw ng Diyos yung nangyayari niyan. Kaya maging vigilant tayo, maging active lang tayo, patuloy po ang pananalangin dahil mabigat ang assignment na ibinigay ng Diyos sa inyo, no? Kayo ang tagapagharang, kayo ang tagapanalangin, kayo ang tagataboy ng mga mga disasters, mga perwisyo na gustong sumira sa kapaligiran nyo. Kayo ang pangharang, ang shield ng Diyos laban sa mga yan. Ang laki ng tiwala ng Panginoon sa inyo. Kaya patuloy lang po kayo sa inyo pong anniversary at Christmas celebration. Binabati ko po kayo. Ngayon, hinihiling ko po na medyo isipin po natin yung mga nabanggit po rito na mga verses dito. At i-check po natin sarili natin at sabihin natin, Panginoon, gusto kong maging mas maayos pa. No? Hindi lang po diyan sa Baler, kundi sa buong Rema na makakarinig po ng sineshare ko ngayon. Muli, paulit-ulit lang tayong mag-dedicate ng buhay na, Lord, ayusin ko pa doon sa mga maliliit na bagay. At mapapansin po natin, pagkakatiwalaan at dadagdagan ng Diyos yung anointing natin at yung proyekto natin, yung project natin, yung mga gusto nating mangyari sa Panginoon, lalaki ng lalaki. Kaya hanggang sa darating ang time, magre-rema yung sinabi ng Panginoon na palawakin mo ang iyong teritoryo. Enlarge your territory. Dahil panalangin po yan ng mga Kristyano, palawakin mo, Panginoon, yung aming nasasakupan. At yun po ay nakabase sa mga maliliit na bagay na sakop mo na.